Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Hello mga kaibigan! Good morning po at happy Friday sa inyong lahat. Papadating na naman po ang weekend at isang linggo na naman ang matatapos. Gusto ko pong i-share sa inyo yung sabi ni Joyce Meyer, patience is not simply the ability to wait. Yung pagkapasensya daw, hindi lang pala yung kakayanan natin na mag-intay. Iniisip natin kapag magaling ang tao mag-intay ay pasensyoso. Pero ang sabi, it's how we behave while waiting. Anong ginagawa natin habang tayo ay nag-iintay? Ulitin ko po, patience is not simply the ability to wait. It's how we behave while waiting. Maaari pong marami tayong mga iniintay sa ating buhay, inaasahan, naiinip na tayo. Ang paalala po sa atin ay ano yung mga ginagawa natin habang tayo ay nag-iintay. Atin bang ginagamit ng matalino yung pong mga panahon na meron tayo? Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Melo Anademong, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Kayo po ay aming inaanyayahan na kami ay samahan sa araw-araw tuwing alas 6 hanggang alas 7 po ng umaga. Ito po ay buong linggo, araw-araw po, walang patlang kahit sa weekend. Kami rin po dito ay patuloy na namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia sa inyo po na nagnanais makatanggap. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang dito sa amin. Tumawag po kayo or mag-text sa 0917-174-2777. Sana po ay malinaw. 0917-174-2777. O kaya naman po sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number sa mga kaibigan naman natin na nasa ibang bansa. Ito po ang inyong maaaring tawagan ng libre. 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang atin pong programa ay masusubaybayan rin on social media, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Paki-like po, paki-follow, and please don't forget po to share sa inyo pong mga kaibigan. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa family finances. Paano natin mapapangasiwaan ng matalino ang atin pong salapi, ang atin pong kinikita, ang ating pera. Kahapon tinalakay po natin ang may kinalaman sa tamang pagtitipid. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ito, pero ang atin pong pagtutuunan ng pansin ay yung pagsunod natin kay Jesus sa kanyang pagtanggi sa sarili. Sundan si Jesus sa pagtanggi sa sarili. Yan po ang ating paksa. Ibigay natin ang panahon kay Ate VG. Maligayang araw po mga ginigiliw na mga tagapakinig at tagapanood nitong ating programa. Mga ginigiliw, malapit na pong matapos ang Mayo at tiyak na mamimiss ko kayo. Sana naman po sa aking mga ibinabahagi ay kayo ay may napupulot na aral at nakatutulong upang mabigyan kayo ng kaginhawahan, lessen ang inyong stress sa araw-araw na itong ating nararanasan. Lalo tigit po ay may kinalaman sa pamimera ng pamilya. Ngayon po ay ikalawang bahagi ng tamang pagtitipid na aking tinatalakay sa inyo. At ang subtopic po natin sa araw na ito ay sundan si Jesus sa pagtanggi sa sarili. Alam niyo po, para madama ni Kristo yung kabiguan, pagsubok, kalungkutan ng mga tao. Ang ginawa niya, siya ay nagpakababa sa pagdurusa at kahihiyan. Naalala niyo po ba kung pinanood niyo yung Passion of the Christ? Na dito ipinakita yung kanyang karanasan
At ito din ay mababasa natin sa Biblia. Ang Diyos na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay nagkatawang tao. Iniwan niya ang pagka-Diyos. Isinilang siya sa sabsaban doon sa pakainan ng mga hayop. Tayo nga maswerte pa saan tayo isinisilang. Sa banig, sa kama, sa ospital. Subalit ang Panginoong Hesus ay doon sa sabsaban. Pagkatapos nung siya ay mamamatay dun sa kanyang kamatayan, siya ay naglakad papunta doon sa bundok ng Kalbaryo. Buhat ang krus habang siya'y hinahamak, dinuduruan, hinahampas. Pagkatapos may suot pang tinik. So anong sabi niya sa atin? Sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi po sa Lucas 9:23. Kaya po ba natin ito? May mga nagsasabing sila ay Kristiyano, subalit hindi kayang tanggihan ang sarili na siyang ipinapanawagan ng ating tagapagligtas. Sinasabing sila'y Kristiyano, subalit sa kaunting pagsubok ay tinatanggihan at sila ay naliligaw ng landas. Hindi kayang pigilin ang mga kinahihiligan o ang mga kalayawan. Kung ito ay atin sanang mapipigilan, ay makapagbibigay tayo ng mas marami para sa gawain. Yung iba kaya hindi mapigilan dahil natatakot mapahiya. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi niya inalintana ang kahihiyan para sa atin, sa pagmamahal niya sa atin. Pero tayo, hindi natin kayang tanggihan ang ating sarili. May nagsasabing, ang aking pamilya ay mamahalin ang mga gusto at talagang magastos. Sinusunod ang bawat magustuhan para sila'y maingatan o para hindi malayo ang kanilang damdamin sa magulang. Yan ang ginagawa. Bigay ng bigay. So ang sabi po dito, nagpapakita lamang ito na dapat ang magulang nito ay maturuan sa pagiging masinop na tulad ng itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ito po ang kadalasan na nangyayari sa ating mga magulang. Akala natin ang tamang pagmamahal ay yung pagbibigay sa ating mga anak ng anumang kanilang gustuhin. At natatakot tayo na hindi tayo mahalin ng ating anak. Ang sabi po sa Mateo 10:37-38, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino po bang ating susundin o uunahin? Sa lahat ay dumarating ang tukso na bigyang kasiyahan ng sarili. Sa bawat isa sa atin po, laging hindi natin maiiwasan yung tukso na bigyan tayo ng kung anong makakapagpasaya sa atin, katulad ng mga mamahaling bagay. Subalit ating tandaan na ang Panginoon ng buhay at kaluwalhatian ay pumunta dito sa lupa upang turuan ang tao ng pagtanggi sa sarili. Yaong mga nabubuhay hindi para sa sarili ay hindi gagastos ng pera para masustentuhan ang mga hilig at kaalwanan, kundi isinasaisip na sila ay tagasunod ni Kristo, na marami pa na nangangailangan ng pagkain
at damit. Tumingin tayo sa ating paligid. Ang daming naghihirap. Ang daming nangangailangan ng ating tulong. Kaya ang sabi dito, maging masinop para makatulong sa gawain ng Diyos. Maraming pwedeng sabihin sa mga kabataan tungkol sa pribilehiyo nila na makatulong sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkatuto sa aral ng pagtanggi sa sarili. Sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Subalit maraming iniisip ay ilagak ang sarili sa ganitong bagay para magawa iyon, kaya lang sukdulang ubusin ang kanilang kita. So hindi po yun ang nais ng Diyos para sa atin. Akala ng iba'y tama yung hindi na tinitirhan yung sarili, uubusin yung pera sa pagtulong. Hindi po yun ang ibig sabihin. Nagkakasala tayo kung ating titiisin ang ating sarili. Katulad sa pagkain o sa damit. Yung may maibigay lamang ay magpapakagutom? Hindi po yun tama. Mas mataas ang nais ng Diyos tungkol sa atin. Kapag maluwag sa atin na tanggihan ang sarili para sa gawain ng Diyos, ang mga makalangit na ahensya ay makikipag-isa sa atin upang pagbalain ang ibang mga tao. Tuturo yan sa atin ng ating Panginoon. Kahit na ang isang kabataan ay mahirap lamang, subalit siya ay masipag at masinop, maaari siyang makatipid para sa gawain ng Panginoon. Kapag natutuksong bumili ng hindi naman kailangan, anong dapat nating gawin? Wala namang saysay. Tandaan, ang pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo ni Kristo para iligtas ang mga makasalanan at kasama tayo dito. Yun ang ating tatandaan. Kapag tayo bumibili ng walang saysay, isipin natin ang Panginoon at maiisip natin yung kanyang sakripisyo. Turuan natin ang ating mga anak sa pagtanggi sa sarili at pagpipigil. Alam niyo po, kaya ang mga ministro o tagapagturo ng salita ng Diyos ay nahihirapan sa pananalapi ay dahil hindi natin pinipigilan ang ating mga sariling panlasa at hilig. Ang dahilan kung bakit may mga taong naghihirap o nakagagawa ng masama para kumita ng pera ay dahil sinisikap na masiyahan ang asawa at mga anak sa kanilang kalayawan. So, ibig sabihin, sa pagpaparaya natin, pagpaparangya natin sa asawa at anak, bigay tayo ng bigay ng pera hanggang sa wala na tayong maitulong sa ibang mga nangangailangan. Gaano kahalaga na maturuan ng mga ama at ina ang kanilang mga anak ng pagiging masinop sa pamamagitan ng aral at halimbawa. Ibig sabihin mga ina o ama, dapat makita sa atin yung halimbawa ng pagiging masinop. Sana po ay matanim ito sa bawat isipan ng mga nakikinig at nanonood na matinding kasalanan na masayang ang pera ng Panginoon sa mga walang saysay na hilig. Ang paggastos ng pera na tila maliit ay maaaring simula para magturo sa atin sa mga pangyayaring maghahatid sa pangwalang hanggan. Ang ibig sabihin, dapat maging matalino tayo doon sa ating paggastos mula sa maliliit na bagay. Tayo man ay nagpipigil sa ating mga hilig, ito naman ay maghahatid sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag uupo na ang mga hahatol, ang mga aklat ay mabubuksan. Sa talaan ng mga hindi maliligtas ay nakasulat ang mga mabuting bagay na sana ay nagawa at yung malaking halaga na ginamit lamang sa makasariling layunin. Ito pala ay makikita natin sa talaan. Makikita ng mga hahatol kung paano na yung mga pagpapala na ating tinatanggap
maliit man o malaki ay paano natin ginamit, na kung paano yung maliliit na ating tinatanggap ay ating pinahahalagahan. At kapag ito'y naipon, ay ito'y malaki ang magagawa sa gawain, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mga ginigiliw na mga tagapakinig at tagapanood, sana ay maturuan natin ang ating mga anak kung kailan tayo gagastos, kung kailan tayo magtitipid, at ano yung mga bagay na dapat talaga ay pagtuunan natin ng pansin kung paano na kung tayo ay makakatipid at magiging masinop, ay ito ay malaki ang maitutulong sa ating mga kapwa-tao. Nawa po, ang mga turong ito ay magbigay sa atin ng kaaliwan upang tayo ay maging magaan ang buhay sa araw-araw, sa ating pamilya, sa ating kasama sa trabaho. Ma-share natin ito sa ating mga kapitbahay. Lahat ang ating natututunan. Kung gayon, kung kayo ay may kaalwanan, less stress, ay ganon din po sila. At mabibigyan ng pag-asa sa lupang ito. Maraming salamat po at patuloy kayong makinig sa ating programa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Ate VG. Idiniin po sa atin ngayon ni Ate VG na yung tamang pagtitipid. Ito po ay dapat matutunan natin na tanggihan yung ating sarili kagaya ni Jesus. Si Jesus, nagpakababa siya. Siya ay Diyos. Subalit, siya po ay inalis niya, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at nagpakababa, naging taong kagaya natin. Ang sabi niya, kung sino man ay ibig sumunod kay Jesus, ang sabi niya, ay dapat tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus. So, ito po ay talagang self-denial, pagtanggi sa sarili. Ito po ay hindi nangangahulugan na ating pahihirapan ng ating sarili. Hindi po ito nangangahulugan na tayo ay kailangan magpakasakit all the time, maging miserable sa buhay natin. Ito po ay nangangahulugan na uunahin po natin maging sa ating finances yung pong mas mahalagang mga bagay. Hindi po tayo mabubuhay sa pagmamataas, sa kalayawan na ating sinusunod lahat ng ating magustuhan. Ang kinakailangan po dito ay yung matuto tayo na i-deny yung ating pong mga sarili. At turuan din daw po natin yung ating mga anak sa pagtanggi sa sarili, pagpipigil. Napakahalaga po nung salitang yun, pagpipigil. Ito po ay disiplina. Papasok dito yung disiplina. Kaya ba nating pigilin ang ating mga sarili sa paggastos, sa mga kalayawan, sa mga kinahihiligan natin? Mahirap po ito, lalo na halimbawa may nakita tayong sale, ay hindi naman natin kailangan. So, deny yourself kung ito naman ay hindi kinakailangan. At ito rin po ay payo sa atin pong mga magulang. Hindi kailangan laging ibigay yung hilig ng ating mga anak. Minsan po ginagawa natin ito para mapalapit yung loob nila sa atin, sapagkat minsan or siguro yun yung alam natin na paraan para magpakita sa kanila ng pagmamahal. But again, ito po ay tinalakay na natin na in the long run, kapag lagi nating sinusunod yung kanilang kagustuhan, yung kanilang mga kalayawan na hindi naman po nila mga pangangailangan, maaaring maging sumpa itong pera na sana ay pagpapala sa kanila at sa atin. Ang sabi po, yung mga nabubuhay na hindi para sa sarili ay nasa isip nila na sila ay tagasunod ni Kristo. Napakaganda po ng ating pag-aaral ngayon. Matuto po tayo na kagaya ni Kristo ay magpakumbaba, sundan natin si Jesus sa kanyang pagtanggi sa sarili.
Kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, meron po kayong mga input na gusto ninyong i-share o kaya po gusto ninyong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, kayo po ay makipag-ugnayan lang dito sa ating tanggapan. Tumawag po kayo or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607 ang ating pong toll-free number sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. Ito po ang inyong maaaring tawagan, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, AWR Luzon, Philippines. Ang ating naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais po ng readily available, downloadable po na mga Bible Study Guide for kids and adult, pwede po kayong pupunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng makalangit na awitin. Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I'm weak or whether I'm strong, whether I'm sure or maybe confused, feeling loved or feeling used, I know a place where I can go, somewhere that winter winds don't blow. There I am warmed by loving arms, held with care next to your heart, and I'm safe within your arms, Lord. I've become a child again. I've come back to the source of love, where healing can begin. Though the world would say I must be strong and prove my worth,
Maraming salamat po sa mensahe ng awitin. Umaasa po ako na ito'y nakapagdagdag sa inyo, nakapagbigay sa inyo ng saya, nakapagpabuhay ng inyong pong mga cells at nakapagpagaan po ng inyong kalooban. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang atin pong pinag-aaralan ay mga mensahe, payo, sinulat po ni Apostol Pablo na para sa early church pero very applicable po sa atin ngayon. Ang pamagat po ng topic natin, Risen with Christ. Muli, ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. At ito ay may kinalaman ngayon sa binanggit ni Apostol Pablo sa Kapitulo 3 ng Kolosas. Itong aklat na ito ay mayaman sa turo na pinagkaloob ni Apostol Pablo na may kinalaman sa buhay ng isang mananampalataya. Pinasimulan niya sa ganitong salita, "Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos." Yung kanyang binabanggit, ito ay may kondisyon. Sa wikang Ingles ay if. Sa Tagalog ay kung kayo ang wika ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Bakit ito yung binabanggit ng lingkod ng Diyos? Sapagkat ito ay nagbibigay ng katiyakan kung ang ating pipiliin ay yung makalangit na bagay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit, kung hindi natin hinahanap yung mga bagay na makalangit, bagamat sinasabi natin na ating tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, subalit ang ating isipan ay wala sa makalangit na bagay, yung ating ngayong paglalakbay bilang mga Kristiyano ay hindi nakikita na tayo ay kasama ni Kristo. At ang challenge o hamon ni Apostol Pablo ngayon, ito ay isang hamon na ating titingnan yung mga bagay sa kalangitan. At ang kanyang advice at kanyang pagpalakas ng loob ay yung mga bagay na kung saan tayo ay patutungo ng walang hanggang buhay, ang mga bagay sa kalangitan. Meron pang binabanggit ang wika sa versikulo 2, "Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa." Sa makatuwid, ang ating ngayong hahanapin, ang ating saliksikin ngayon, ang mga bagay na makalangit, hindi sinasabi na tayo ay hindi na maghahanap buhay. Pero sa ating paghahanap buhay, sa ating paggising sa umaga, kinakailangan muna nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ating italaga ang ating mga sarili, idalangin natin sa Diyos nawa Siya ang manguna sa ating paglalakbay maghapon upang maluwalhati natin ang ating Panginoon na nasa langit. Ang wika nga, "Seek those things which are above." Ang pag-aralan natin sa ating ngayong mga pamumuhay ay yung makalangit na bagay. Sa ating ngayong paghahanap, paano ba natin sinasagawa ito? Sa aklat ng San Lucas, ito yung binabanggit na karanasan. San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 10, "Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala." Papaano ba ito ginawa ng ating Panginoon ang paghahanap kay Sakeo?
sapagkat ang Kapitulo 19 ng Aklat ng San Lucas, ito ay may kinalaman sa versikulo 1 sa buhay ni Sakeo. Sino ba si Sakeo? Si Sakeo ay isang manniningil ng buwis. Sa tingin at sa paniniwala ng mga Pariseo, ang mga maniningil ng buwis ay mga taong hindi karapat-dapat sa lipunan, mga taong makasalanan. Subalit ang taong ito, noong kanyang nais na malaman kung sino ang ating Panginoon, at sapagkat kanyang nalaman si Jesus ay kaibigan ng mga publikano, pinilit nga niya ngayong makita ang ating Panginoon, at alam niya ang ating Panginoon ay dadaan sa kanyang bahay. Ngayon, pinagsikapan niya ngayong makita ang ating Panginoon. Ginawa niyang lahat ng mga pamaraan. At sapagkat ang wika ng Biblia siya'y pandak, ay imposible na kanyang makita ang ating Panginoon. Subalit noong siya'y umakyat sa sycamore tree, ay nakita niya ang ating Panginoon. At nung nakita niya si Jesus na ating tagapagligtas, nagbago ang kanyang pananaw. Yung kanyang buhay na makasarili, yung kanyang ngayong dating pagkatao na pagkatapos nakita niya ang ating Panginoon, sapagkat kapag ating minasdan si Jesus, merong pagbabago sa ating buhay itong nangyari sa kanya. Mula sa isang buhay na cheater, mandaraya, sa isang buhay na magnanakaw, ang taong ito ay nagbago ang kanyang buhay sapagkat hinanap siya ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ito yung kailangan sa ating kaibigan. Kaya nga ang sabi, ituon ninyo ang inyong mga isipan at ang inyong puso sa mga bagay na makalangit. Ang sabi nga sa versikulo 2, ating bigyan muli ng pansin ang versikulo 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Dito binibigyan ng pagkakaiba ni Apostol Pablo yung mga bagay sa kalangitan o mga bagay na nais ng ating Panginoon at yung mga bagay sa libutan na ito. Maraming mga tao na sinasabing sila'y mga Kristiyano, subalit paggising sa umaga, ang kanilang hinahanap yung bagay na material. Kinakailangan bago tayo maghanap buhay, bago tayo gagawa ng anuman sa ating pamumuhay sa araw-araw, ating muna ngayong hanapin ang kalooban ng Diyos. Pasalamatan natin siya, sapagkat tayo ay kanyang binigyan muli ng buhay, at kung tayo ay walang lakas, may sakit tayo, papaano tayo maghahanap buhay? Kaya nga ilagak natin ang ating mga sarili, na napat ang ating Diyos ngayon ang ating hahanapin sa paggising natin sa umaga. Meron akong nabasang quotation ganito sa wikang English. You cannot ask God to make room for you in heaven if you have no room for Him in your heart. Napakaganda. You cannot ask God to make room for you in heaven if you have no room for Him in your heart. Dapat merong panahon o merong ngayong lugar ang ating Panginoon sa ating mga puso. Naalala ko ngayon yung panahon na dapat nang ipanganak ang ating Panginoon. Binaybay ngayon ni Maria na ina ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao, at gayon din si Joseph, ang mga bahay doon sa Bethlehem. Subalit iisa ang sagot ng mga tao. Ang sabi, wala kayong silid sa amin. Puno kami. Kaya ang nakita ngayon ay kung saan tinatali yung mga hayop, nandun ngayon yung pagtayo ng mga hayop, at doon pinanganak ang ating Panginoon, sapagkat sa mga tao doon ay wala silang silid sa pagkapanganak ng ating Panginoon. Marahil kung tayo ay nabubuhay sa panahon na yon, sasabihin natin, kung si Kristo ay ipapanganak sa aking kapanahunan ngayon, sa kanyang pagkakatawan tao,
ang aking room ay nakahanda para sa kanya. Subalit, ang wika nga, you cannot ask God to make room for you in heaven if you have no room for Him in your heart. Dapat ay merong silid ang ating Panginoon sa ating mga puso. At meron pang sinasabi ngayon ang ating banal na kasulatan, ang sabi sa aklat ng San Mateo 6:33. Ganito ang ating mababasa. Napakaganda, kaibigan, ang sinasabi sa 33, ang wika, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi sinasabi na huwag na tayong maghanap buhay, kundi paggising natin sa umaga, hanapin muna natin yung kanyang kaharian at katuwiran. In other words, ating munang hanapin yung mga bagay sa kalangitan at gayon din ang kalooban ng Diyos. Kapag ka ating inuna ang ating Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ating pangangailangan ay ibibigay na karagdagan ng ating Panginoon. Yung ating pagkain, yung ating inumin, yung ating ngayong damit na sinusuot natin sa araw-araw, kung ating hanapin muna ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa atin ng ating Panginoon. Kaibigan, napakalinaw ng sinasabi ng ating banal na kasulatan. At ang sabi pa nga sa versikulo 21 ng kapitulo 6 ng San Mateo, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ang wika, nandoon ang iyong puso. Kung ang iyong minamahal na babae ay nasa ibang lugar, kahit na malayo siya, hahanapin mo siya at makikipagkita ka sa kanya, sapagkat nandun na iyong puso. Ganon din ang ating puso ay nasa ating Panginoon. Sa mga langit na mga bagay, hanapin natin ang mga bagay na ito. Subalit meron ding binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang pagsulat sa versikulo 3, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ano bang ibig sabihin itong namatay na kayo? Patay na tayo ngayon, ang sabi. Ano bang kahulugan nito? Merong binabanggit sa aklat ng Roma, kapitulo 6. Ganito yung pakahulugan ni Apostol Pablo sa bagay na ito. Versikulo 11. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ang sabi niya, kayo ay patay na sa kasalanan. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na kayo'y patay na. Ang ibig sabihin niya, patay na tayo sa kasalanan. At kapag ka tayo ay nabinyagan, tinanggap natin si Kristo sa ating paniniwala ngayon, hindi na kailangan mabuhay pa yung dati nating pagkatao. Kaya ang sabi niya, patay na kayo sa kasalanan. Dati-rati ang ating pamumuhay hindi ayon sa Diyos. Ang sabi nga sa versikulo 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiyapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 6. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Nagagalit ang Diyos sa kasalanan. Mahal ng Diyos ang taong nagkasala. Subalit ngayon, ang sabi sa atin ni Apostol Pablo, na tayo ngayon ay patay na sa mga bagay na ito. Huwag nang mabuhay sa dating pagkatao, sapagkat tayo ay bagong nilalang. Kapag tinanggap mo si Kristo, lahat ng mga bagay ngayon ay bago ng bago, sapagkat ang wika, sino man kay Kristo Jesus, siya ay isang bagong nilalang. Kaya nga, ang sabi pa ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatia 2:20,
Ang wika ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon sapagkat patay na yung aking dating pagkatao. At ang aking kinabubuhay ngayon ay kasama ko si Kristo. Siya ngayon ang nakikita sa aking buhay. Subalit, kung ang ating pamumuhay, bagamat sabihin natin ang ating relihiyon ay napakaganda, naayon sa Biblia, subalit hindi naman tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi makikita sa atin si Kristo ang nabubuhay. Ang dahilan kung bakit sa Antioquia ay tinawag ang mga tagasunod ng ating Panginoon na Kristiyano sapagkat kung ano ang kinabuhay ng ating Panginoon, ay ganon din ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano sa panahon na yon. Kaya nga, ang wika ni Apostol Pablo, sapagkat kayo'y namatay na, versikulo 3, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ang ating ngayong buhay nasa kay Kristo. Ang ating ngayong panalangin, not my will, thy will be done. Hindi yung aking nais, hindi yung aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang siyang sundin, ang sabi ng isang awit. Kaya nga sa ating paglalakbay ngayon sa araw-araw bilang mananampalataya ng ating Panginoon, kaibigan, tayo ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya. Si Kristo ngayon ang lahat sa ating mga buhay sapagkat tayo ay napakong kasama ni Kristo. Yung dating pagkatao natin ay napakong kasama ni Kristo. Ang ating kinabubuhay ngayon, nabubuhay tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sa pagkapatuloy ni Apostol Pablo ngayon sa kanyang mayamang turo sa banal na kasulatan sa aklat ng Kolosas, ang sabi sa versikulo 4 ng kapitulo 3, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag. Ang nais sabihin dito ni Apostol Pablo, walang iba kundi yung blessed hope, yung muling pagparito ng ating Panginoon. Kaibigan, nung panahon na yon, katulad ng aking nabanggit sa ating mga pag-aaral nung una, ay illegal ang Kristyanismo nung panahon na yon. At kung bakit nga si Apostol Pablo na kanyang binanggit sa aklat ng Kolosas, may mga tanikala sa kanyang mga kamay, nakabilanggo siya dahilan sa kanyang pananampalataya at sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa 4 versikulo 3, at idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita, upang aming may pahayag ang hiwaga ni Kristo, na dalhin din dito ako'y nakagapos. Hindi lang nakabilanggo siya, kundi meron pa siyang gapos, ang sabi niya. Dahilan sa katotohanan, dahilan sa kanyang pag-ibig sa ating Panginoon, ito yung kanyang kinasadlakan. Subalit, nung nabalitaan niya yung kalagayan ng mga Kristiyano sa Kolosas, natutuwa siya. Palagi siyang nagsasabi ng pasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat siya sapagkat yung naitanim na katotohanan sa kanilang mga puso, nabubuhay sila sa pag-ibig at pasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ang kanyang binabanggit dito, kaibigan, napakaganda, yung muling pagparito ng ating Panginoon. Yung mga Kristiyano noon, sapagkat nahirapan sila sa persecution, ang kanilang ngayong isipan ay nandoon sa mahalagang pangako ng ating Panginoon na pangalawang pagparito. Kaya anong sabi sa aklat ng San Juan 14:1 hanggang 3, kaibigan, ito yung pangako ng ating Panginoon. Ang sabi nga, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon,
Sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Kaibigan, muling binanggit itong mahalagang pangako ng ating Panginoon na siya'y muling darating. Siya'y muling paririto upang kunin niya ang mga banal. Ang pangakong ito ay ipinagkaloob din ng mga anghel samantalang ang ating Panginoon ay paakyat sa langit. Ang wika sa Gawa 1, 10 at 11, samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Nakita nila ng ating Panginoon ay umakyat patungo sa langit. Kaya nga ang sabi ng mga anghel, ang wika, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya." Kaya nga ang pagparito ng ating Panginoon ay makikita ng lahat ng mga mata. Ang sabi nga sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 7. Kung papaano nakita nilang paakyat sa langit, ganun din ang kanyang pagbaba sa lupang ito. Ganito rin ang pangako na binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Tesalonica 4, versikulo 13 hanggang 18. Ito yung sabi sa atin, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa." Nakakalungkot na kapag ang ating mga mahal sa buhay ay pumapanaw. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga natutulog na mga namatay kay Kristo, ang wika, huwag kayong malungkot na para bagang wala kayong pag-asa. 14, sapagkat kung tayo sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ito yung sinasabi na dinidiin ni Apostol Pablo sa versikulo 16. At pagkatapos sa 17, ang wika, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Napakasarap na kapiling natin ang ating tagapagligtas, na kanyang ibinigay ang kanyang buhay, na matay sa bundok ng Kalbaryo upang tayo ay mabuhay. Kaibigan, hindi lang hanggang doon ang ating Panginoon sa kanyang pagkamatay sa bundok ng Kalbaryo nung siya nakabayubay sa krus, subalit pagkaraan ng 3 araw, siya ngayon ay nabuhay. At ang sabi nga ni Apostol Pablo sa ibang bahagi ng Biblia, sa Korinto, 1 Korintong wika, bagamat si Kristo ay namatay, subalit hindi muling nabuhay, kayo ay nasa kasalanan pa. At kung si Kristo ngayon ay darating sa ating kapanahunan, ito yung sinasabi niya sa versikulo 17. Kaya sa ating ngayong nakikita sa ating mga pangyayari sa libutan na ito, ang mga tandang binanggit ng ating Panginoon, kaibigan, hindi na magtatagal, muling darating ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, Kapitulo 4, versikulo 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito.
Nakakaaliw yung mga pangako ng ating Panginoon. Nakatingin tayo sa mga bagay na ito sapagkat hindi na magtatagal. Muling darating ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Titus 2:13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaibigan, what a great joy na muling darating ang ating Panginoon na bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi pa sa Kapitulo 3:20 at 21 ng Aklat ng Pilipos, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoon Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaibigan, gusto kong ating pansinin yon. Ang wika, ang ating pagkamamayan ay sa langit, hindi sa lupang ito. At kapag dumating ang ating Panginoon, ito yung ating inaasam-asam, kaibigan, maging katulad tayo ng ating Panginoon. Ayon sa 1 Juan 3:2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Kaibigan, napakasarap na ating isipin pagkatapos ng kahirapan sa sanlibutan na ito, ang mga alagad ng ating Panginoong mga apostol, si John the Beloved, si Apostol Pablo, nakabilanggo siya, nakatanaw siya sa muling pagparito ng ating Panginoon. Kaibigan, hindi ba tayo nasasabik na ating muling makita ang ating Panginoon sa kanyang muling pagparito? Nakikita natin sa ating pagbasa sa Biblia ang kanyang karakter, ang kanyang pag-ibig sa atin, nakikita natin, subalit sa kanyang muling pagparito, kaibigan, in person, makikita natin ang ating tagapagligtas. Pasalamatan natin siya sapagkat siya ang ating pag-asa sa ating mga buhay. Kaibigan, kung tatanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas, yung blessed hope na yon ang ating tanging pag-asa, sapagkat sa libutan na ito, marami tayong mga pagsubok, maraming mga obstacles sa ating mga buhay. Subalit, hindi na magtatagal, muling darating ang ating Panginoon. At wawakasan ang lahat ng kahirapan sa sanlibutan na ito. At ang ating pagkamamayan ay sa langit na bayan, sapagkat ito ang panukala ng ating Panginoon. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakasarap na aming pong isipin ang inyong mga pangako sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Napakadakila ng aming tagapagligtas sapagkat nasa Kanya ang aming pag-asa, ang aming buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang mga may karandaman. Marami na po kaming idinalangin na hinihingi at ang aming mga tagapakinig
ay nasisiyahan o Diyos sapagkat inyo pong pinagaling ang mga may karandaman na kanilang hiniling. Dakilan Diyos, agpalain nawa po ang bawat isa. Ingatan po kami sa araw pong ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Romy. Sabi po sa Colossians 3:1-3, "Since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died and your life is now hidden with Christ in God." So malinaw po sa talatang ito na we have died. You have died. Saan daw tayo namatay? Sa kasalanan. Yung ating pong lumang pagkatao. The worst is behind us. Ano po ang sabi? Another point po, you have been raised with Christ. Namatay tayo and yet tayo po ay binuhay na mag-uli with Christ. Kasama si Kristo. Ibig sabihin po yung buhay natin, hindi na tayo ang nabubuhay kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At yung third point po, your life is hidden with Christ in God. Yung atin daw buhay ay nakatago na kay Kristo. Ibig sabihin po, ang nakikita na sa atin, hindi na yung buhay natin, yung ating mga pansariling likas, ang nakikita na po sa ating buhay ay si Kristo. Pagkatapos po, nagbigay si Apostol Pablo ng 2 utos. Ang sabi niya, una, sapagkat kayo ay nabubuhay na kasama si Kristo, set your heart on things above. Saan daw dapat yung puso natin? Patungkol sa makalangit na mga bagay. Ibig sabihin po, meron tayong panibagong focus. So, bagong direksyon, panibagong focus. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawagan na mabuhay ng Christ-centered life. At ibig sabihin po niyan ay nilalagay natin si Kristo at the center rather than the things of the world. Si Jesus po ang sentro, hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito. Kung meron po kayong katanungan ukol sa ating naging pag-aaral, kung kayo po ay nagnanais na magsaliksik ng mas malalim na banal na kasulatan, o kaya naman po gusto ninyong makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Tumawag po or mag-text sa 0917-174-2777. Ulitin ko, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Sa ngalan po ng bumubuo ng ating programa ni Pastor Romy at ni Ma'am VG, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. God bless you po. Magkita-kita tayo bukas. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.